Kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po, si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong si Luistro. Mga kababayan, sa interview niya po, na-interview po siya ni Jessica Soho. At dito po malalaman po natin ang katotohanan. Talaga pong ang ginagawa lang po ng mga taong ito ay para proteksyonan ang kanilang mga sarili. At binanatan din po siya ni Attorney Topacio. Ito po ang mga tanong ni Jessica Soho sa kanya. Mga kababayan, talagang magugulat ka. Talagang ang ginagawa nila kay Vice President ay puro po selective at fishing expedition. At syempre, yung mga propaganda. Napakaraming mga propaganda. Hindi po ba paninira hanggang social media, hanggang malalaking mainstream media, di umano. Umpisa na po natin. Doon po sa kanyang confidential funds, over 100 million or over 600 million ho yata. 612. 612 million yung nababanggit. Bakit siya inuusig on her confidential funds? Confidential nga ho yun. Nabanggit din ho ng side niya, bakit siya lang? Bakit naging selective? Sa Office of the President, 14 billion daw po yung confidential funds. Hindi po ba na lahat din ng departamento at government agencies may confidential funds? Binanggit nyo na rin lang po yung impeachment case against President BBM. Again, syempre, ang sasabihin po ng mga supporter ng Vice Presidente, yung impeachment nga ni Presidente, dinismiss niya eh. Tapos, dito kay Vice Presidente, 2 beses niya i-final hanggang sa nagka-trial na nga po. So kung patas daw ang pag-uusapan, bakit daw ho ganun? Totoo ho ba si Mary Grace Piatos? Ano hong palagay nyo about Mary Grace Piatos? Siguro hindi ko na kailangang magpalagay, no, Jessica, kasi ito pina-verify namin sa PSA, Philippine Statistics Authority. On her SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, may nakita ho kayong irregular sa kanyang SALN? Without responding directly to the specific issue against the Vice President, no, but what I want to share to the public is the presumption, Jessica, for public officials. Your wealth must be explained by your lawful income. At ang sabi sa batas, if a public official would acquire property or money which is manifestly disproportionate to the lawful income, there is a presumption prima facie of ill-gotten wealth. Yun ba yung nakita ninyo? Regardless of the technicality, Congresswoman, let's remove the impeachable and the non-impeachable classification. The bottom line issue here is, kayo ba, can you also account for your position? Or Ako, I can. As a matter of fact, I wish to take advantage of this opportunity to deny vehemently again the accusation against me by the ex-18 bodyguards. na nakatanggap daw ho kayo ng mga maleta ng pera? I vehemently deny that. While we're at it, Congresswoman, so kayo ho ba, wala kayong unexplained wealth din? Wala kayong flood control projects? Sorry ho to ask these questions, but you know, people on the streets and in their homes are asking, bakit itong usapin ng korupsyon nabaling sa Senado? May nakulong na 2 senador. Sa lower house, sa House of Representatives, kung saan di umano, nandun yung mga mastermind, Zaldico and the former speaker, bakit walang nakulong doon? And bakit sila ang nang-uusig pa ngayon na parang kayo ang may moral high ground para mang-usig when it comes to corruption against the Vice President? Well, what I can say about that, Jessica, Yung inyo raw pong husband, na balita na ho ito, so I beg for your forgiveness. I have to ask this question again. Yung inyo raw pong husband, madalas po nagko-comment yung mga supporter po ng kabilang kampo na yung inyong asawa ay naakusahan din daw po ng rape. Ano hong masasagot nyo doon? he was a victim of a fabricated case of rape, Jessica.
yung complainant, of course, she has a name in the complaint, pero nung pina-verify ko, sa PSA, sa CHED, sa DepEd, sa COMELEC, lahat ng may mga possible na identity database in existence. Ang sabi ho, bata raw ho kayo ng former Speaker Romualdez. Bata meaning mentor nyo siya or naspatan niya kayo, and the Speaker now is being suspected of masterminding ito pong biggest heist daw in Philippine history, yung pinakamalaking nakawan ng pondo ng gobyerno. So ano ho masasabi niyo roon? Pagdating naman po sa fairness, pwede rin sigurong questionin. Paano magiging patas yung mga yan? Kampi-kampihan naman yung mga politikong yan. Anong maisasagot nyo ho doon? Sasabihin na naman po ng mga supporter niya, tignan nyo na, kaya talaga nag-impeachment kasi ayaw nilang patakbuhin si Sara Duterte sa 2028. Well, apparently, that is one of the consequences of impeachment at maliwanag na maliwanag po yan sa Constitution. What we are doing is, we are just following what is provided in the Constitution. Yan, nakita niyo po mga tambay. Lahat po mga kababayan ng interview at tanong ni Jessica Soho ay puro po patama sa mga politikong magnanakaw. Unang-una, wala po silang fairness. Ubod po ng laki. Confidential fund pa lang ng Pangulo ay 14 billion. 14 billion. Pero wala pong investigasyon. Wala yung impeachment na sinampa, ibinasura po nila. Hindi po ba? Kaya nga po ano sabi ni Atty. Topacio dyan. Pakinggan natin sandali si Atty. Topacio. Okay na yun. Si Luistro, I will always maintain, si Luistro ay isang abogado na kapag ikaw ay hindi matalino, akala mo matalino. Pero kung matalino ka, alam mong hindi matalino. Ito ang ginawa. Hindi lang sa hindi magaling na abogado. Grabe. Magulang pa. Alam mo, sa lahat ng ayoko yung magulang kasi hindi ako nanggugulang sa Magulang, that means manluloko. Pero hindi siya kasama nung pag sinasabi nating mga magulang at mga kapatid. Dahil hindi yung magulang na yun. Hindi yun. Parent yun eh. Ayun. Ito yung parent. Alam mo kung ba't sinasabi kong magulang? Kinall out tuloy siya ni Atty. Sison. Ano? Sinasabi niya, hindi na namin ipipresenta itong mga witness na to. May sinasabi yung sa PNP, yung sa firearms, para i-establish daw na maraming barel si Sara Duterte kasi establish na daw na marami siyang barel at pwede niyang i-carry out yung death threat. Unang-una, mali yun eh. Yung sinasabi din ng parang tender of excluded evidence, mali po yun. Hindi mo piniresenta yung witness bago sasabihin mo, kahit hindi namin piniresenta yung witness, ay, eto ang napatunayan. Kalokohan yun. Sa ating libro, meron yun na binibining Jerville. Oo, pambihir. Diyan ho sanay si Luistro sa Yan po mga kababayan. Napakagulang daw po. Ubod ng gulang. At nagpe-pretend na matalinong abogado. Ayon po kay Atty. Topacio. Napakagulang daw. Ginagawang tanga ang mga Pilipino. Pagbibintangan mo ang isang vice president na wala ka naman pinipresentang ebidensya o testigo, iuurong mo. Tapos, sasabihin mo sa mga Pilipino na tama na, okay na. Maniwala na kayo sa amin, ganon. Kaya dito po, sa lahat po ng pinahayag po ni attorney, na ito po, abogado po ito si Luistro At sa interview niya po kay Jessica Soho, lahat po niyan, yung ginagawa nila sa Vice President na fishing expedition, mga propaganda, political harassment sa Vice President, at sinasabi pa yung wala kamatayang piatos, confidential piatos. Ikaw ba naman, isang agent? Hindi ba? Yung agent na ginagamit dyan para makapasok sa mga sindikato, lalong-lalo po sa grupo ng mga kakaliwa. Ibibigay mo ba totoo mong pangalan diyan? Hindi ba gagamit ka ng alias? Alias. At doon po tayo nagtataka. Talaga pong grabe pong propaganda ginagawa nila sa Vice President. At selective justice. Napaka-selective. Yung confidential fund ng Vice President, iniimbestigahan mo, inimpeach mo. Samantalang yung sa presidente, 14 billion
14 billion ang nahawakan niya ng confidential fund. Sa Vice President, 125 million. O sabihin natin 600 million. Ikumpara mo sa 14 billion. Wala kang nakita doon anomalya? Wala bang mga alias doon sa 14 billion? At kung ano-ano pang mga fishing expedition para lang po mapabagsak nila at tuluyan na pong hindi makatakbo o hindi maging presidente ng bansa si Inday. At alam naman po natin lahat yan. Yan po mga kababayan, ang sinasabing ubod ng gulang, napakagulang daw, sabi ni Atty. Topacio. Hindi lang po ubod ng gulang, ubod pa ng sinungaling, di umano. At ubod pa ng kapal ng pagbumuka, di umano. Hindi po ba? Hinahabol mo at gusto mong i-impeach dito sa sinasabi daw po na pera ng Vice President. Samantalang 88 million, ikumpara mo sa pera na bilyon-bilyon na ninanakaw sa ating bansa. Mga kababayan, bilyon-bilyon ang pera. Pangulo pa lang ng Pilipinas, bilyon-bilyon na pera eh. Di ba? Kaya po may tamang panahon eh. Yung tamang panahon lang naman po iniintay natin, mga kababayan, sa mga taong ito. At yung sinasabi po ni Luistro, pati yung sa asawa niya, lalabas po ang katotohanan dyan. Pagka si Inday ay ipinagkaloob na presidente ng Pilipinas. Lahat po na sinasabi ni Luistro, nakasiraan, propaganda sa Vice President, mababaliktad po lahat yan. Lahat po sila masisilip at malalaman ng taong bayan kung sino ang tunay na mga magnanakaw na nagpahirap sa taong bayan ng mag-aapat na taon na. Hindi po natin kailanman dinanas ito kay dating Pangulong Duterte na ganitong paglilingkod, ganito mga politiko. Ngayon po ba, nung sila manungkulan, tapos sasabihin nila hindi sila magnanakaw, wala naman sila napatunayan. Puro politika, corruption ang issue nila, sila pa magaling. Unbelievable, hindi po ba? Yan po mga kababayan, maraming salamat po kay Atty. Topacio. Ingat-ingat po kayo, baka isang araw kayo na po ang may kaso. Ingat-ingat po kayo. At maraming salamat din po sa nakakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy nagsusubscribe. Thank you po. At shoutout din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Jem Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam. Ani Jo. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.